Mga idol, kahit man nga po walang masyadong naiaambag si Thanasis Antetokounmpo bukod sa palakpak sa Milwaukee Bucks, takot para naman nga po sa kanya ang kanilang kupunan. Yan naman ang ating unang storya na susundan ko na rin ng tunay na rason bakit hindi starter si Stephen Curry sa West All-Star at ang balitang magre-reunion sina Dennis Schroeder, D'Angelo Russell at Austin Reeves sa Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin to. Para nga po sa inyong kaalaman, nag-average lamang nga po si Thanasis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks ngayong season ng 0.8 points, 0.4 rebounds at 0.5 assist sa kanyang 4.1 minutes na playing time sa loob ng 18 games na napaglaruan nito. Yes mga idol, ganyan nga kababa ang iniaambag nito sa kanila, pero sa kabila nga po niyan, wala para namang may kakayahan o may lakas loob na tanggalin siya sa lineup ng Milwaukee Bucks. Sa katunayan, may lumabas nga pong balita na gusto nga sana ng kanilang dating head coach na si Adrian Griffin na tanggalin ito sa kanilang lineup. Ngunit sa kasamaang palad, siya pa mismo ang natanggal bigla. Kaya dahil dyan, marami nga pong mga fans ang naniniwala na takot ang Milwaukee Bucks kay Thanasis Antetokounmpo, gayong mismong si Giannis na nga ang kanilang kakalabanin kung susubukan nilang alisin ang kanyang kapatid na hindi rin naman pabor sa kanilang kupunan. Kaya wala nga pong ibang pagpipilian ng Milwaukee Bucks kundi panatilihin ito sa kanila kahit man wala itong magandang ginagawa. Samantala, pumunta naman tayo sa ating huling storya sa tunay na rason bakit hindi starter si Stephen Curry ngayon sa West All-Star. Inilabas na nga po mga idol kahapon ang starting lineup ng Eastern at Western Conference sa 2024 NBA All-Star na gaganapin sa February. At marami nga po mga fans ang nabigla at nadismaya nang hindi dito makasama ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry. Pero ang tanong, ano nga ba ang rason sa likod ng pangyayaring ito? Well, para nga po sa inyong kaalaman, ang botohan nga po para sa All-Star starter ay binubuo ng 50% para sa mga fan votes, 25% naman sa media votes at 25% naman sa player votes. At bagamat man ika-top 2 si Stephen Curry sa pinakahuling inilabas na fan voting sa All-Star, bumagsak rin naman nga ito sa top 3 sa player votes at top 4 naman sa media votes. Yes mga idol, dyan nga nadali o natalo ni Luka Doncic na bukod sa naging top 1 sa fan voting, top 2 rin naman nga ito sa player votes at media votes. Habang bagamat man top 3 lamang si Shai Gilgeous-Alexander sa fan voting, nakabawi rin naman ito sa player votes at media votes kung siya nga dito syempre ang naging top 1. Kaya dyan palang kita nga po ninyo na wala talagang magagawa dito si Stephen Curry since ibinagsak nga po siya ng mga players at ng media. Habang lumiko naman tayo sa ating huling storya sa balitang magre-reunion sina Dennis Schroeder, D'Angelo Russell at Austin Reeves sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga idol ng napakagandang panalo ng Lakers sa kanilang last game sa Chicago Bulls, hindi pa rin naman nga nawawala ang plano ng kanilang front office na gumawa ng trade. Pero as of now, isang maliit na move lamang nga po ang kanilang balak gawin at yan nga yung pagkuha nilang muli sa kanilang dating player na si Dennis Schroeder. Base nga po sa kalalabas pa lang na balita, kasalukuyan na nga pong ino-offer ngayon ng Lakers sa Toronto Raptors ang kanilang player na si Gabe Vincent upang masungkit nila muli si Dennis Schroeder na plano nilang ipagsama muli sina D'Angelo Russell at Austin Reeves. Naging epektibo rin naman nga ang trio guard na ito last season kaya hindi nga malabo na gumana muli ito ngayong season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng Solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.